Let's perform Windows Server Backup and Recovery. Ang pinakaunang gagawin ay punta kay Server Manager and then add roles and features for Windows Server Backup. After na nakita na or na-add na yung features kay Windows Server Backup, i-restart mo yung PC to apply the features of Windows Server Backup. Then, after nag-restart, balik ka ulit doon kay Server Manager and then, punta kay Tools. Kay Tools, hanapin mo doon sa pinakababa, Windows Server Backup. And then, kapag nakita mo na, may makikita kang wizard wherein doon ka magpe-perform ng backup. Ngayon po, dapat meron kang paglalagyan ng iba-backup mo. Dapat meron kang storage. Kasi kapag wala kang storage, may kita mo dyan sa part ng local backup ay wala siyang options. No? Kapag walang options yan, ibig sabihin wala siyang nadidetect na storage. Okay, so anong gagawin? Dapat meron kang flash drive or merong partition yung iyong hard drive. So, sa example natin, tiningnan ko si this PC at nakita ko na walang partition. So, paano ba mag-partition? Punta ng Disk Management. Right-click mo si Windows icon sa left side and then Disk Management. So, in Disk Management, nakita ko na merong unallocated na drive. Paano ba nangyayari na merong unallocated? Doon po ito sa pag-partition nyo upon installation ng operating system. Hindi nyo po na-allocate yung isang partition. Ngayon po, ang gagawin natin, since na unallocated siya, ganito, right-click mo yung unallocated and then, i-assign natin na maging drive siya. Right-click, new simple volume, and then, click next. And then, wag mo nang pabawasan yan. Makarating ka doon sa finish. And then, mag-format yan. And then now, magiging new healthy drive na siya. Okay? Balik ka kay this PC para makita mo na nando na yung new drive. Okay? So, kapag nakapag-assign na ng new drive, punta ka na ulit kay Windows Server Backup. Ayan, nakikita na natin na meron na siyang options. Ngayon, click mo si Backup Once. Si different options. And then, click next. And then, si full server naman ang ipipiliin natin. Next mo ulit. Then, si local drive po ang ating iba-backup. Okay, doon sa new volume, pwede ka mamili kung saan mo siya storage ilalagay. Okay, so local disk, pakiclick si backup and then mag-i-start na siya ng mag-backup. Okay, antayin mo lang na maging complete siya. Then, pag na-complete na yan, makikita mo doon sa kung saan mo siya in-store or saan mo siya nilagay, yung backup, nandun yan. Puntahan mo doon kay this PC, hanapin mo yung storage na pinaglagyan mo, then makikita mo. Okay, kay Windows Server Recovery naman po tayo. The same process, punta ka kay Windows Server Backup and then click mo si Recover and then click mo si this server. Click mo yung next. Then pag na-click na yung next, select backup date, then click next, piliin ang files and folder, and then server, expand, then hanapin ang local disk. Pag nahanap ng local disk, mamili kung alin dyan ang gusto mong i-recover. Pag nakakuha na ng i-recover, click mo yung next. Okay, choose the file that you want to recover. Pag nakapili na ng files na i-recover, then you can proceed to the next step.
So then after you choose the files that you want to recover, now you decide where you're going to save the files that you want to recover. Okay, if you already choose the location, proceed ka na doon sa next na step. If you already choose the right place, then now you can press the recover button. If you want to see where you save your files, then go back to the location where you save your files. Okay, now you're done configuring the Windows backup and recover.